Hello po mga ka-crypto. Isang mainit na usapin ngayon sa mundo ng cryptocurrency at regulasyon ang desisyon nitong si Ginoong Dan Gallagher. Siya po ang Chief Legal Officer ng Robinhood, kung saan ay hindi tumakbo bilang susunod na chairman ng US Securities and Exchange Commission o SEC. Marami ang nagtatanong, bakit nga ba niya tinanggihan ang posisyong ito, lalo na't siya ay kilala bilang pro-crypto. At ano naman ang magiging epekto nito sa crypto industry? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sino nga ba itong si Ginoong Dan Gallagher at bakit siya itinuturing na malakas na kandidato? Si Ginoong Dan Gallagher ay hindi po kasi baguhan sa SEC. Noong taong 2011 hanggang 2015, nagsilbi siya bilang Republican SEC Commissioner. Dahil dito, marami ang naniniwala po na siya ang perpektong kapalit ni Ginoong Gary Gensler bilang chairman. Bukod dito, bilang CEO ng Robinhood, siya ang tumulong sa kumpanya na malagpasan ang mga hamon sa legalidad ng kanilang crypto operations. Ang kanyang karanasan at pananaw po sa crypto regulation ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang pro-innovation leader. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kwalifikasyon, malinaw niyang sinabi sa CNBC na hindi po siya interesado sa posisyon. Sinabihan na rin niya ang mga kaugnay na partido na huwag na siyang isama sa listahan ng mga kandidato. Ngayon ay ano po ang posibleng dahilan sa pagtanggi ni Ginoong Gallagher? Maraming posibleng rason kung bakit tinanggihan ni Ginoong Gallagher ang oportunidad na ito. Una, maaring personal na desisyon ito. Baka nais niyang mag-focus sa kanyang trabaho bilang CEO ng Robinhood. Isang posibilidad ay ang komplikado at polarizing na trabaho ng SEC chairman. Ang pagiging chairman ng SEC ay nangangailangan ng balansing pananaw, lalo na't ang commission ay madalas na nasa gitna ng kontrobersiya, partikular na sa crypto space. Bukod dito, hindi rin si Ginoong Gallagher ang unang tumanggi sa posisyon. Maging si Ginoong Chris Giancarlo, dating chairman ng Commodity Futures Trading Commission or CFTC, ay tinaguri ang crypto dad, ay nagbahayag din ng kanyang kawalang interest dito sa role na ito. Ngayon ay ano dapat ang gawin ng susunod na SEC chairman? Ayon po kay Ginoong Mark Ojeda, kasalukuyang ang US SEC Commissioner, ang susunod na chairman ay may malaking responsibilidad upang i-align ang SEC sa pro-crypto visions ni Pangulong Donald Trump. Kaya meron po siyang tatlong mga binanggit dito na mga pangunahing hakbang. Una ay ang regulatory clarity. Dapat pong magkaroon ng malinaw na pamantayan kung alin sa mga cryptocurrencies ang maituturing na securities. Sa kasalukuyan, marami pa rin ang nalilito sa mga interpretasyon ng SEC, tulad po ng issue kay XRP ng Ripple. Pangalawa ay ang safe harbors at sandboxes. Kailangan pong maglaan ng mekanismo para maipakita ng mga crypto startups ang kanilang inobasyon nang hindi agad hinuhusgahan bilang illegal. Ang safe harbors ay magbibigay po ng proteksyon habang sila'y nagsisimula pa lamang. Pangatlo ay kooperasyon sa Kongreso at iba pang mga regulators. Para maging matagumpay po ang regulasyon ng crypto, kailangang magtulungan ang SEC, CFTC at iba pang ahensya upang makabuo ng komprehensibong polisiya. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kung magiging malinaw at patas ang regulasyon ng US SEC sa ilalim ng bagong leader, magkakaroon ito ng domino effect sa ibang bansa at syempre kabilang na po dyan ang Pilipinas. Ang pro-crypto approach ng US ay posible pong magbunsod ng mas malalaking oportunidad sa global crypto market.
Para sa mga Pinoy crypto traders, maaaring magresulta po ito sa mas mataas na kumpiyansa at mas maraming international partnerships. Gayunpaman, kung magpapatuloy po ang kawalan ng malinaw na regulasyon sa US, maaapektuhan ang pag-usbong ng crypto innovations, kung saan maaaring magdulot po ito ng pagkaantala sa mga global investments at collaborations na inaasahan ng mga Pilipinong investors. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa akin pong pananaw, ang desisyon ni Ginoong Gallagher ay isang personal na hakbang na dapat igalang. Ngunit ito rin ay nagsisilbing hamon para sa US SEC at sa susunod na chairman nito. Ang crypto industry ay nangangailangan po ng leader na hindi takot sumalubong sa pagbabago at handang magtulungan sa lahat ng stakeholders. Kung ang US SEC ay magiging mas bukas sa inobasyon, hindi lamang crypto companies ang makikinabang, maging ang mga individual na investors sa buong mundo ay makakaranas ng mas ligtas at maayos na trading environment. Kaya mga ka-crypto, ano po ang masasabi ninyo sa desisyon ni Ginoong Dan Gallagher? Sino kaya ang susunod na maging leader ng US SEC? I-share po ninyo ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.